Ayan guys, hello. Mag-uumpisa na kaming magkalkal ng aming mga ilalagay sa aming box para ipadala sa Pinas. So, kakalkalin ko yung mga yung mga toys para do sa apo ko. Kasi hindi naman niya nilalaro. Hilig-hilig kasi niya magpabili. Pagka nabili naman na, wala na. Pagdating sa bahay, hindi naman nilalaro. One time lang, twice, ganyan. Tapos ipapatabi na. So, dami-dami ko nang nasayang before ng mga toys. Kaya, eto, iniisa-isa ko. At ipapauwi ko na, sasama ko na dun sa box para mapaglaruan naman ng apo ko. Para hindi na sila bibili. Hindi ako nakapag-ayos na maaga kasi tulog pa yung aming mga kasama. Start na ng Ramadan today. So, may natutulog pa dun sa aming sala, kaya hindi ako makapag, dapat kanina bibili na ako ng box. Kaso, hindi mo na ako bumili kasi babalutin ko pa yun ng tape. Hindi ko magawa dahil may natutulog pa dun sa sala, fasting. Kaya sabi ko, dito muna kami. I-ready, madali lang naman yun, ang ng box, na paghanda ng box. So, ang matagal is yung magkalkal ng mga gamit. Open mo siya. Open mo. Oh! Dami ng mga toys, sayang lang. Oh, sus, tingnan nyo. Alam na alam. Wala naman battery. Wala naman battery. Meron. May battery. Wala tayong ito ba? May battery pa? Ay, meron pa. Dami niya mga ganito. Saka yung mga battery na batteries. Papauwi ko na, sayang. Nakatambak lang dito sa basement. Buti lang paglaruan ng apo ko. Ang problema, sa dami ng toys nito, baka hindi umasya sa aming box. Okay, ilagay mo doon. Yan lang ang problema, baka hindi kumasya sa box. Wait lang kasi yun ko pa, iipunin. Iipunin natin yun. Hindi pa kaya ito sila? Baka kulang-kulang. Meron pa yung kanyang pang-nebulizer. So, itatapo ko na to kasi yung nebulizer niya, inuwi ko na last time sa Pinas, no? So, yun yung ginagamit kong apo ko. Hindi naman siya tugma dun sa makina.
Mahina ang buga. Okay. What this? Ilagay mo doon. Watch ito eh. Regalo sa ito eh. Watch. Oh, see? It's a watch. Dali, ano na rin natin, isama na natin. Dami nito, meron pa doon sa loob, sa taas sa aming kwarto. Ito yung kanyang mga car batteries, the remote. Siguro natanggalin ko na lang yung battery, guys, no? Alam ko may mga battery pa to eh, kasi baka delikado pagka may battery sa loob. Tatanggalin ko na lang. Wala na po na akong walang battery. Wala. Tingnan ko na lang mamaya. Nahilig yung ako ko sa car. Kaya buti naman, hindi na ako bibili. Last time ng mga cars niya, pinamigay ko. Wait lang. Sana kumasya. Okay. Ito paraw. Ewan ko kung may battery pa ba ito? Where's the remote, mama? Yung remote nito, nasaan? Puro di remote. Hilig-hilig sa, pabili ng pabili. This one. So dami, guys, sana kumasya. Ito pa ba ito? Pwede pa yata ito, gas, na atin. Ayan. Ito ba? O, bigyan natin card. Bigyan natin kay card din. Ito yata yung toys. Parang sa yun? Mga blocks niya, ang dami rin niyang blocks.
sombrero nung ako'y sumali kami sa marathon. Ayan. Kulay puti. Heart. I heart you. Uwi na natin yan. Sama na natin. Ito ba yung mga ano mo, oh. Nakita ko na yun. Ano, cars? Sana lang pumasya. Matutuwa yung apo ko rito sa dami. Ito, hindi ko na isasama. Bowling. Hindi na kaya kasya anak dun sa ano. Papagulin mo pa ako eh. Hindi na to kasya sa box. Ano ba yung mga ere? Pumili ka na. Malaman ko saan pumili ko mga ere. Aking medalyon sa marathon. Hindi na ito maisasama. Ano ba ito? Wow! Yung mga blocks na ibigay natin. Dito pa pala ang aking mga wallet. Dito pa pala ito. Ilalagyan natin ang mga kung ano-ano pa. Ito? Kulang na yata yan box na yun eh. Mama, huwag ka na magkalat. Ito pa pala itong mga documents na ito. Credential documents. Saan ako na nailagay. Opo. Sa loob ko na bukratin. Mga documents ko na actually hinahanap ko siya dati.
Yung damit ni ate mo, oh. Yung damit ni ate mo, hindi na nagagamit. Binili namin sa party ng aming kamag-anak na doktora. Hindi naman naisuot. Sakit sa paa. Naipit ng aking paa. Wow! Balik ko na yung iba. Ito ba yung remote nun? Parang hindi naman ako. Parang ang remote niyan yellow. Kasi yung remote. That's the remote. Oh. Where's the remote po? Gusto mo ka ta? Gusto mo? Huwag niya, tabi ko na dito. Mabigat. Wala na yata yun eh. Teddy bear na bigay ng ate niya, wala na, hindi na maiuwi. Malaki na ano nito. Hindi na yan. Hindi na siya ganun kailangan. Mamay, tapon na natin itong toys mo na yun, oh. Kasi hindi mo naman nagagamit. Hawakan mo. Spider. Wala yung Superman. Hindi ko alam kung saan napunta. Wala. Wala yung Superman ako. Pag hindi kumasya, ibabalik ko na lang ulit. Tapon na natin po naman. Pitak-pitak naman na eh. Good pala. Ito pala guys, yung kanyang Superman, nakita ko rin. Hawakan mo. Plus, ito pa yung mga blocks. Sa dami, hindi ko alam kung kakasya talaga.
So, that's it guys. Yan na lang muna sa ngayon. Marami pa dun sa loob, sa taas. Kakalkalin ko muna. Pero bibili muna ako ng box. Tapos iayos ko na yung mga importante. Sana nga kumasya. Kung hindi, ano na lang, bitbitin ko na lang siguro yung iba sa pag-uwi namin. No? Ang sakit ang aking balakang. Meron pa akong guys, meron pa akong dito, matagal na siguro yun, mga within 5 years na. Meron ako nabiling stainless na lababo. So medyo may kalakihan nga lang. Kasya naman siya sa sa X-large na box. So yung dalawa kami bumili, yung kasama ko na ipauwi na, so nagagamit na ako, nandito. Hindi ko alam kung kailan maiuwi. Bihirang-bihira kasi ako magpapabagahe guys, sa totoo lang. Hindi ako nagbibili ng kung ano-anong mga bagay-bagay, like mga damit, or kung ano-anong mga hindi naman importante ba, na kung ano-anong mga luhu-luhu dyan na last time kasi na siguro last time naranasan ko nagpadala ng mga siguro mga 10 or more than 10 bucks. That time uso pa yung namumulot kami sa sa ukay-ukay. Meron dito yung tinatawag naming souk garage, no? Doon, ukay-ukay lahat yun. So, every Saturday, around 8 p.m., pag, tinatapon na nila yung hindi na nila gusto na so, kami naman nandoon, namumulot kami, pinupulot naman namin yung pwede bang pakinabangan. So, siguro nakaipon ako ng mga more than 10 bucks, no? So, imagine, ilang piraso yun sa isang box that time, siguro more than 600 pieces, basta maganda ang tupi mo, or more than 600 pa siguro, basta maganda ang, tama ba? 600 ba? Ewan ko, basta marami guys, marami. So, basta maganda yung pagkakatupi mo. Tapos, ginawa ko doon kasi ang sabi ko nga sa anak ko that time is sila ng ukay-ukay kahit sa harap lang ng bahay namin. Yun, so, yun nga, naibenta naman nila halos most of it naman naibenta nila. So, kinuha na lang nila yung gusto nila at yung iba ibinenta na. At least, naging pera. So, ang puhunan mo lang doon is yung yung pagpapauwi, yung fee niya, cargo. Yun. So, napakinabangan naman. So, hanggang sa nag-stop yun, tinigil nila. Parang ngayon yata ibinalik ulit yung ganon. Kaya lang walang time guys. Parang na rin, parang nagsawa na rin, no? Kasi mas magaganda pa yung mga sa atin actually.
although branded dito, kaya lang pagdating sa atin, iba kasi yung ano nila ngayon, passion. Lalo na yung mga kabataan, iba ang mga passion nila dyan sa atin. Compare dito, kumbaga, siguro dahil na rin sa klima, no, magkaiba ng ano, kaya ganoon. Hindi na ako simula nun, hindi na ako nagbibili ng kung ano or nagpapabagahe madalas. Ano na lang, pera na lang ibigay mo at sila na lang ang bibili ng gusto nila, mas okay pa yun. Kaysa bibilin mo tapos hindi naman nila na-appreciate, no? Tapos nag-effort ka, gumastos ka, tapos hindi naman nila na-appreciate and then hindi nila iniingatan. So, nonsense din, walang silbi. So, pera na lang ang ibigay mo, at least mabibili nila yung gusto nila. Yun na lang. Ang hirap din sa amin, di kasi ito, ang hirap yung magbili ka ng bili ng kung ano-ano na hindi mo naman usually nagagamit. Tapos, siyempre, ang aming ano naman dito is, alam mo na, partition lang, maliit lang. Tapos, ang hirap pa dun guys, pag kayo maglilipat ka ng bahay. Diyos ko, napakahirap. Ako talaga, halos ayaw ko talaga yung lipat ng bahay. Sobrang hirap, bukod sa gastos na napakapagod. Tapos, halos wala kang oras. Ano mo yun, magbubuhat ka, mag-aayos ka, magagastos ka ng partition or kung ano pa mga bayarin dyan, doble babayaran mo sa bahay. Tapos yung time mo ng pag-aayos ulit, napakahirap. Kaya iniiwasan ko hanggat maaari. So, mga binibili ko na lang ngayon, bumibili man ako is yung mga kailangan nito. Yung katulad sa mga blender or something na magagamit ko para sa pagkain niya, para sa kanya mismo. Ako rin, hindi rin ako nagbibili ng mga damit. Mostly, binibigay lang sa akin kasi ang mga suot ko lang talaga sa bahay, guys, mga bestida. Ginhawa kasi ako sa mga bestida saka iwas sa dami ng labahin. Yan ang inaano ko. Hindi naman din ako naglalabas, no? Ganito, pag day off lang, naisipan namin lumabas, ipasyal ko ito. So, yun at yun lang din ang damit, ilang piraso lang. Halos karamihan. Although, kahit sabihin mo na gano'n na ilang piraso lang, ang marami sa akin is yung mga pambahay nga, no, panglamig, ganyan. Kasi pag malamig dito, kailangan mo talaga yon. So, yun lang ang ano sa akin, ang marami na kailangan na rin sigurong pilian at itapon na yung hindi na kailangan. So, hindi ko pa nakaharap. So, yung guys, nakita mo na naman yung tagyawat ko sa mukha. Nandiri ka na naman. Ang arte-arte mo. Palibasa, makinis ang kutis mo. Anong gagawin ko? Matanda na si mama mo. Wala na. Matanda na si mama. Puso. Arte-arte mo. Ikaw na makinis. Ikaw lang makinis. Yan. Wag yung ganan. Bad yan. Ayoko ng ganyan. Papaluin kita. Papaluin kita ng pagmamahal. Sige na. Alin? Ang dami mo naman binitbit. Hindi mo naman mabibitbit lahat yan ng one time. Oh, kakalat mo lang na naman doon yan sa taas. Huwag ka maingay doon kasi natutulugan kita. Mamaya pang gabi ang gising. Ang pasok no, na matulog. Ay, so, tapos mamaya punta ka doon, para maglaro ka na. Hindi ko na naihahatid, halos ilang araw na guys, hindi ko na naihahatid doon sa kanyang ate na kapitbahay, kaharap lang ng aming bahay, yung nag-aalaga. So, mamaya, bibisita, dadalawin namin o dadalhin ko saglit para naman hindi naman actually tatampo, kaya lang is baka iba mahiya ba ng
yung usapan naman namin, basta anuhan ko na lang, sabi ko na lang, yung kung ano yung napag-usapan namin na siyang ibibigay ko na bayad, ibibigay ko naman. Kahit na bihira siyang nakakapunta doon, bihira ko siyang hinahatid. Sa ngayon lang naman yun guys, kasi nga magandang schedule ng kapatid ko, katulad yan, lagi pang gabi, and before siya umalis, darating naman yung si Manang na yung kasama namin. So, may tao pa rin. Kasi ito naman, naiiwan naman ang ano lang nito is yung pag-ihinga, yung pagpunta ng CR. So, pag bibigay naman ng pagkain, saglit lang, bibigay mo lang, kakain naman yan mag-isa. Siguro mga around 4 days ko nang hindi nadadala doon. Last time nakausap daw niya yung kapatid ko, sinabi naman nga na maganda yung schedule niya, kaya hindi naihahatid. So, sabi rin ng kapatid ko, ate, dalhin mo naman doon kasi baka, yung bang magkahiyaan ba? Mamaya sisilip kami doon. Dadalhin ko habang ako is nag-uumpisang mag-impake doon sa taas. Para makapaglaro naman. Since ako is, always night duty tayo guys, so may time, tapos may time din na mapapalakad ko siya palagi sa labas, may papasyal ko, ganun lang, tiyaga-tiyaga lang talaga, tiis-tiis. So hinihintay ko na nga lang guys ngayon is yung yes po, wow, yung hinihintay ko na lang na malaman at kung kailan yung appointment ng aking anak doon sa aking apo, sa heart center doon sa Pilipinas is hinihintay ko na lang yung hintay ko lang na malaman kung meron yung operasyon na gagawin sa kanya sa atin sa Pilipinas, yun lang. Para at least medyo mapanapanatag ako. May mga options ba na alam nyo na yung goal na pag-iipon para sa kanya. Ganun. Kasi hirap talaga na hindi natin alam kung hanggang kailan kami dito makakapag-stay dahil sa sitwasyon na gano'n, napakarami nawawala ng trabaho. Sa isang iglat, hindi mo alam, wala ka ng trabaho. So, rather than hinihintay namin ng gano'n na lang, kasi nga, hindi namin naman alam kung kailan talaga ang operasyon niya. Kasi nakadepende yun sa doktor. Since last week na nagpunta kami, wala yung kanyang doktor. So gusto ko rin makausap at nang masabi ko sa kanya kung ano na yung sitwasyon niya, na yun nga na lagi nagkakasakit, lagi na lang may problema, ganun, lagi na lang matamlayin. Para maging aware sila sa sitwasyon niya. Kasi kailangan sabihin talaga, kaso wala nga nakalib yung kanyang doktor. So anyway guys, kami aakyat na. Yung una ko siyang iakyat doon, and then babalikan ko na lang itong mga na to. Then, tsura nito. Okay. Then after nun, siguro, pakakainin ko lang, and then ihahatid ko saglit doon sa sa kanyang ate na mag-aalaga para So yun guys, salamat ng marami uli sa aming hintayin niyo yung aming pag-iimpake kung anong mangyayari mamaya. Pero hindi pa siguro yung matatapos kasi kumpleto naman na, pero hindi ko alam kung kailan ko matatapos kasi syempre hindi naman ganun kadali mag-impake,